Siniguro ni Justin Brownlee na may natitira pa siyang lakas para muling pangunahan ng Barangay Ginebra sa Game 7. Ibinahagi naman ni Coach Chot Reyes ang motivation ng kanyang grupo para sa Game 6 at sa Game 7. At si Coach Tim Cone, binanatan ang isyong kampiyon muna sa kanilang referee kaya nananalo ang Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kabila ng pagkatalo sa Game 6, naniniwala si Justin Brownlee na may natitira pa siyang lakas para sa susunod na Game 7. Kasabay niyan, binigyan niya ng kredito si Chris McCalla na gumabay sa TNT Tropang 5G sa Game 6. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ni Christian Jacinto ng Spain. So papuri para sa TNT ha. Ang ganda ng laro ni Chris. Ganito talaga yung playoffs eh. Hindi naman namin inaasahan magiging madali yan. Ito yung reality. Dalawang malakas na kupunan ng parehong gustong manalo. Pakiramdam ko marami pa akong maibibigay dyan. Hindi pa tapos yung series eh. Kumpiyansa pa rin kami. May natitira pa akong lakas habang nagpapatuloy yung series. So mga playoffs, sa tingin natin, hindi lang simpleng kumpiyansa yung pinapakita ni Justin Brownlee dito ha. Parang mensahe sa buong Ginebra yan na hindi dapat panghinaan ng loob, di ba? Nang sabihin niyang marami pa akong natitirang lakas dyan, parang pinapaalala niya na hindi pa tapos yung laban at handa pa rin siyang akuyan yung responsibility sa pinakamahalagang laro ng serye. Eto nga, yung Game 7. So, hindi ito yabang or pagdedeklara ng kampyonato, kundi kumpiyansa ng isang veteranong ilang beses nang duman sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero kung susuriin yung Game 6 mga ka-playoffs, ito yung nangyari. Umiscore siya ng 52 points pero kapansin-pansin na hindi sumabay ang ilan sa mga local stars ng Barangay Ginebra, di ba? Si RJ Barrientos, dati meron siyang 20 points o higit na kinakamada, di ba? Natapos lang siya kagabi na meron siyang 6 points. Si Scotty Thompson naman, meron na siyang 3 points. Kapag ganun kababa ang production ng dalawang pangunahing local players, natural, mas lalong mabibigatan ng trabaho ni Brownlee. Kahit gaano pa kagaling ang isang import katulad ni Justin, mahirap manalo kapag halos mag-isa lang niyang binubuhat ang opensa laban sa TNT na may maraming maambag. Dito rin pumapasok ang usapin tungkol sa siyam naman na laro na halos umiikot dito kay Coach Tim Cone. May mga fans kasi na naniniwala, bumalik na naman siya sa maikling rotation na madalas niyang ginagawa sa laro. May point din naman yon kasi nga habang tumatagal yung series, mas mabilis mapagod yung mga pangunahing players nila, di ba? Pero sa kabilang side mga playoffs, hindi rin basta-basta magpapasok ng mas maraming tao si Coach Tim kung hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan sa isang do-or-die environment, di ba? So sa totoo lang mga playoffs, mas malaking issue para sa Ginebra ang kawalan ng sapat na ambag mula sa locals kumpara sa bilang ng players na ginagamit. Kung nakapagbigay lang ng mas malaking production si RJ at Scotty, malamang ibang kwento yung pinag-uusapan natin ngayon, di ba? Sa panayam naman ng media, ibinahagi ni Coach Chot Reyes ang susi ng kanyang grupo. Bakit nila nakuha ang Game 6? Ibinahagi rin niya ang tila naging motivation ng grupo para sa nalalabing laban pagpasok ng Game 6. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Olman Leyva ng Philstar. Sa tingin ko, nagsawa na si Simak na parang kinakain lang siya ni Justin eh. Naka 50 points na naman si Justin pero nagawa ni Simak na sabayan siya. At sa palagay ko, yun talaga yung naging susi namin doon. Yung board namin, sinulat namin ng 96 minutes at nilagyan pa namin ng puso sa paligid niyan. Sinabi namin sa isa't isa na laruin namin ang pinakamagandang 96 minutes ng aming buhay. Game 6 at Game 7 yan. At ngayon, natapos na namin yung unang kalahati nun. So malaki yung pinapakitang mensahe ng pahayag ni Coach Chot Reyes ha. Hindi lang niya pinupuri si Chris McCalla mga ka-playoffs dahil sa 53 points niya. Kung hindi pinapakita rin niya kung gaano kalakas ang naging tugon ng TNT matapos ang mga sunod-sunod na pagputok ni Justin Brownlee. Sa Game 5, umiscore si Justin ng 54. Sa Game 6, nagbalik siya na meron siyang 52 points. Kagabi nga po yan. Pero sa pagkakataon na ito mga playoffs, hindi na pumayag si Simak na silang yung manonood. Nakakainin lang siya ni Justin. Sinabayan niya si Brownlee basket for basket at naging malaking dahilan kung bakit nanalo yung TNT. Partida pa yan, wala silang maaasahang malaking ambag mula kay Oftana at kay Brandon Ganuelas-Rosar na parehong iniinda yung injuries nila. Si Oftana merong injury sa daliri ng paa na kailangan ng operahan pagkatapos ng conference. Habang si Brando naman merong iniindang ankle injury. Dalawa pa naman sila sa pinakamahalagang depensang sandata ng TNT. Kaya para sa maraming observers, mas kahanga-hanga ang panalo kasi nga nagawa nilang buhayin ng series kahit hindi 100% ang ilan sa kanilang mga pangunahing players. Yung 96 minutes naman, malinaw na naging rallying cry ng buong TNT. Imbes na matakot sa sitwasyong isang talo na lang, tapos na yung kanilang season, ginawa nila yung hamon. Ang sabi ni Coach Chot, laruin nila yung pinakamagandang 96 minutes ng kanilang buhay, di ba?
48 minutes sa Game 6 at 48 minutes sa Game 7. Ngayon, ayon sa kanya, natapos na nila yung unang kalahati nun. So, ibig sabihin, hindi pa sila kontento sa ginawa nila. Ha? Para sa TNT, wala pang halagang panalo sa Game 6 kung hindi nila matatapos ang misyon sa Game 7. So, sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit magiging napakadelikado ng TNT sa Game 7. Hindi lang sila pumapasok na merong momentum kundi may paniniwala silang nalampasan na nila yung pinakamabibigat or pinakamabigat na pagsubok nang manalo sila kahit kulang sila dyan. Wala si Oftana, wala si BGR. Pero siyempre, alam din nilang nasa kabilang panig pa rin si Brownlee na galing sa magkasunod na 54 at 52 points. Kaya ang Game 7 mga playoffs parang banggaan ng dalawang magkaibang puwersa yan. Ang kumpiyansa at tibay ng loob ng TNT laban sa karanasan, composure at championship pedigree netong Barangay Ginebra. At base sa mensahe ni Coach Chota, mukhang handang ibigay ng TNT ang natitirang lakas para sa huling 48 minutes ng kanilang season. Samantala, nag-init naman si Coach Tim Cone at sinabing hindi patos ang pahayag ng ating mga kababayan na nananalo umano ang Barangay Ginebra dahil sa referees. Matagal na umano itong bulong-bulungan na patuloy na ikinababahala ng kanyang grupo. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Roman Zuras ng ABS-CBN News. Pagod na ako sa ideyang kapag nanalo kami dahil daw sa pabor ng mga referees. Pero kapag silang nanalo dahil daw sa galing ng coaching at magandang laro. Paulit-ulit na ganitong kwento At nagsisimula na akong mairita dito Hindi ito patas 27 taon na ako nakakalaban ng Ginebra. Pero ngayon umabot na sa puntong parang wala na sa kontrol. Kampi daw sa amin ng referee at magaling naman sila kapag tinalo kami. So may point din naman si Coach Tim sa kanyang hinaing. Kasi nga nakakapagod din para sa isang coach na paulit-ulit na ikinokonekta yung resulta ng laro sa issue ng referees imbes na sa actual na execution ng koponan, di ba? Kapag ganito yung narrative, nababaliwala minsan yung effort ng players at coaching staff sa loob ng court. Lalo na sa isang series na dikit at puro adjustment ang laban. Pero sa kabilang side, mga playoffs, hindi rin maiiwasan na lumalabas talagang ganitong usapan sa fans kapag emotional ang finals at dikit ang laban ng Barangay Ginebra dito sa TNT. Sa bawat close game kasi, may panig na laging makakaramdam na sila ang naagrabyado. Normal ito sa high-pressure environment, pero nagiging problema kapag nauuwi na sa pagkawala ng focus sa laro mismo. Sa dulo, ang pinaka-importante pa rin is kung sino ang mas consistent sa execution, adjustment at composure sa loob ng court. Ang issue ng referees, laging naandyan lang sa discussion yan. Pero sa sharing ganito kabigat mga playoffs, mas madalas pa rin nagdedesisyon ng performance ng players tulad ni Brownlee at Chris Macala kumpara sa ingay sa labas ng laro. So guys, maraming salamat.